Good day mga boss, no? Ngayong araw, meron tayong gagawin na battery, which is itong LiPo4 and kapitbahay ko lang. Ngayon, so ang problema nitong battery, may ginamit silang BMS dito na galing rin sa mga plug and play ng mga battery, which is meron na siyang BMS. Kaso nga lang yung BMS na ginamit doon, medyo nagka-problema at hindi gumana tong battery nila. Kaya pina-order ko sila ng Dali BMS. So, hindi ko lang sure kasi kung ilang amps yung pinaka-battery nila dito. Kasi galing siya sa 24 volts, di bali 8 pieces siya. So ginawa nila, hinati nila. Itong apat ay nasa 12 volts system na. Ang pin-order kong battery, BMS or battery management system ay itong Dali BMS. 40 amps yata ito. Check ko guys. So 60 amps, 4S, 12 volts and 60 amps. So sabi ko ako na lang magkakabit. Kompleto naman sa wirings and meron na ring active balancer yung kanilang pinaka-battery dito. Ito guys, oh. So papalitan ko na lang ng pinaka-tape. Ngayon pala mga boss, bago ko tatanggalin yung pinaka-cover niya, check ko muna kung yung bawat battery ba or cell ay goods yung pinaka-voltage niya. So check natin itong isa. 34. Yung isa naman 3.35. Yung isa 3.34. 3.35. So okay yung mga battery cell natin. So, BMS lang talaga yung nagka-problema. Ito yung pinaka-active balancer na ginamit nila mga boss, no? So, kung hindi ako magkakamali, 6 amps yun. Yun, 6 amps. No? 6 amps, tapos yung BMS nila is ganito. Oh. So, nakarang kasi, may battery din ako na ginamit or ginawa. Tapos yung nilagay ko na BMS, yung galing din ko sa mga gawa na battery. At ganito siya. Hindi talaga tumatagal, hindi ko lang alam ba't yun. So ganito siya. 100 amps siguro to. So check natin. Pinaka-BMS natin mga boss, ito. So dito ko lang siya ilalagay. Pero ang gagamitin ko pandikit itong double-sided tape. So yung iba kasi, ano ko nang ginagamit ng iba. So lahat naman ng ginagamit ko na ano guys, ginagawa kong battery, yung ginagamit ko pandikit itong double-sided tape. Madikit siya guys ha. So yung iba hindi natatagtag kahit matagal na. Pero make sure na malinis dapat yung pagdidikitan nyo kasi kapag malikabok yan, katulad nito, kapag medyo malikabok is hindi siya didikit ng maayos. So tanggalin na natin. Yan. So ang gagawin natin dito is ganitong style. Yan. Diba? Madikit yun mga boss. Oh. So dahil madikit na siya, isasabay na natin yung pinaka wirings natin sa wirings din ng active balancer. So same lang naman yan. Yan.
Hindi ko so sa hindi ako lang kalat. Hindi ko sila tayo. Sila. Pero sila. Yan tapos. So nakabit ko na mga boss yung pinaka BMS tsaka yung active balancer natin ngayon. Ite-test natin kung gumagana na ba yung pinaka BMS natin. So check muna natin yung bawat cell. So yung cell. Yung iba guys hinihinang ko na lang. Ginamitan ko ng soldering iron kasi nga mahirap siya kung sa tornilyo lang. Wala tayong paglalagyan. So unang cell natin is 3.35 volts. Next cell 3.35 volts. Pangatlong cell 3.34 tapos 3.35 ngayon naman so check natin ang yung pinaka BMS natin mga boss. So yung pinaka total na battery natin yung total na battery is 13.40 volts. So hindi pa siya dumaan sa BMS. Ito naman kapag dumaan na sa BMS mga boss. So ito na siya kapag dumaan sa BMS. Ano? So ito yung pinaka-wire ng BMS natin. Ito yung tester. Kapag dinikit natin dyan 13.40 volts din. So working yung BMS natin and yung wirings natin is maayos. Ngayon naman is ayusin natin yung wiring para malinis tignan.